Praise God! Pinagpala ba ang bawat isa? Yes! So, yung ating worship, ang mga wordings is full of declaration na mabuti ang Panginoon, tapat sa mga pangako niya. Diba? So, anong gagawin natin to fulfill His promises? Dapat naman, gawin natin at gampanan natin ang mga pinapagawa sa atin ng Panginoon so that you will enjoy the promises of God at you will feel His presence. Pag nasa presensya ka ng Panginoon, anong pakiramdam mo? Magaan. Na-unload ang kabigatan sa ating buhay. So, ang according to the Bible, peace and righteousness will come. Magkakaroon ka ng kapayapaan, then the outcome from within you is you will do the righteousness of God. Ganun yun. So ngayon, di ba nung mga nakaraan, ang mensahe ko ay patungkol lagi sa, kasi sabi nga, dapat mag-start tayo from Genesis. Kaso na bigay ko na lahat yung sa isang buwan eh. Pero di bali, babalikan ko yung chapter 2. Kasi napakaganda nito. Buksan natin ang Genesis chapter 2. Dalawa yan ah. Kasi yung Genesis chapter 2, 1 to 3, ang link niyan sa ating New Testament is Hebrew chapter 4, verse 1 to 11. Nagulat nga ako. Yun ang Bible reading ni. Ayaw ko kung nalaman niya na itong mensahe ko. Hindi naman siguro. Pero talagang kino-confirm lang ng Panginoon na sabi ko ba, mukhang nakita ni Brother Chris yung aking mensahe. Kasi yan ang binuksan niya na scripture reading. Pero praise God, hindi niya alam na ito yung aking teksto. So sabi sa Genesis, and so the heavens and the earth were completed, and all their heavenly lights. Sa iba niyan, heavenly hosts. Pero dito sa nakuha akong translation, heavenly lights. Yung arrangement, naka-array yan, mga bituin, na magbibigay liwanag. So verse 2, by the seventh day, God completed His work which He had done. And He rested on the seventh day. So pakinggan po natin itong mensahe ngayong umaga kasi napakaganda na malaking tulong sa atin. Kasi kahit na lumapit tayo sa presence ng God, kung wala yung rest, wala rin mangyayari. Kahit nasa loob ka ng church, kung wala kang rest, ang rest may kapayapaan ka, kapahingahan, useless. So napakahalaga sa taong may kapahingahan. At kung di ka nagpapahinga, baka bigyan ka na ng forever na kapahingahan. Di ba naibete? Nandoon na sa kapahingahan yun. So ituloy ko, by the seventh day, God completed His work which He had done, and He rested on the seventh day. Bakit pang 7 araw? Yung 6, ginawa niya ang creation, hanggang sa pang-6 na araw, He created man in accordance to His image and likeness. So pang 7 araw, natapos ang 7 araw, 7th day, from all His work which He had done. Then God blessed the 7th day and sanctified it, because on it He rested from all His work which God had created and made them. Papiyawan ko lang ng konti. Pagtapos ka na sa ginawa mo sa lahat-lahatan, anong gagawin mo? Ay, ang gaganda. Habang nagpapahinga ka, ay, ang ganda ng aking ginawa. Lahat ay mabuti. Lahat. Pero kung wala kang kapayapaan, hindi mo ma-appreciate ang iyong mga ginagawa. Kaya sabi dito, then God blessed the 7th day and sanctified it, because on it He rested from all His work which God had created and made.
Tawid ako sa Hebreo. Verse 1, chapter 4. Therefore, we must fear if, while a promise remains of entering His rest. Any one of you may seem to have come short of it. For indeed, we have had good news preached to us. Ano itong good news na pinipreach sa atin? It is the gospel. The birth of Jesus Christ. Just as they also did. But the word they heard did not benefit them. Why? Bakit parehas din naman ang preach sa kanila? Gospel sa atin, preach pare-pareho. Bakit yung iba hindi nag-benefit? Ano ang ibig sabihin doon? Because they were not united with those who listened with faith. So ibig sabihin, hindi ka nakisa, hindi ka umayon, hindi ka sumunod dun sa mga tao like the disciples na sila ay ginawa nila ang part nila with faith to enter into His rest. Diba? So verse 3, for we who have believed enter that rest, just as He has said, as I swore in my anger, this certainly shall not enter my rest, although His works were finished from the foundation of the world. For He has said somewhere concerning the seventh day, and God rested on the seventh day from all His works. Anong tinutukoy dito? They certainly shall not enter into the rest. Into my rest. Tuloy ko muna. Verse 5, and again, in this passage, they certainly shall not enter my rest. Therefore, since it remains for some to enter it, and those who previously had good news preached to them, failed to enter because of disobedience. So, pare-pareho yung gospel, the good news. Ang iba, hindi nakapasok, pero yung iba, nakapasok. Bakit yung iba hindi? Because of disobedience. Malinaw. Verse 7, He again sets a certain day. Nagbigay ulit ng araw. Ano yan? Today. Saying, through David, after so long a time, just as has been said before, today, if you hear His voice, do not harden your hearts. Sino ang kinokonflict? Nung mga panahon kasi, nung ang promised land ay binigay sa Israelites, hindi ang iba naka-enter into His rest dahil for disobedience. So, verse 8, for if Joshua had given them rest, bakit nabigyan ng rest si Joshua? He would not, sabi niya, he would not have spoken of another day after that. Consequently, there remains a Sabbath rest for the people of God. For the one who has entered His rest has himself also rested from his works, as God did from His. Therefore, let's make every effort to enter that rest. Kaya gumawa tayo ng paraan, mga kapatid. Paano ba tayo makapasok doon sa tinatawag na kapahingahan? Kaya marami sa atin call of pagsamba sa Diyos, pero bakit walang kapahingahan? Nakapasok ka ba sa tinatawag na rest na sinasabi ng Panginoon? So therefore, verse 11, let's make every effort to enter that rest, so that no one will fall by following the same example of what? Disobedience. In-illustrate dito yung mga Israelites na papuntang promised land. Sino lang ang nakarating doon? Joshua, Caleb. So anong nakikita niyo sa rest dito? It's a fulfillment. Pero mag-pray muna tayo. Lord, ibaba mo po ang karunungan at kaalaman mo sa buong kongregasyon, sa bawat isa. Kailangan namin mapag-aralan ng lubos-lubusan ang pinapatungkol mo sa iyong mga salita,
sa umagang ito. We claim your victory. Binabalik namin ang katagumpayan sa pangalan ng Jesus. Amen. So, ang title natin is Resting in God's Presence. Salamat doon. Akala ko kanina kinanta ni Sister Lorraine, ilapit mo ako sa iyo. Buti yung next wordings doon, into your presence. Kasi sabi ko, binabantayan ko, may presence kaya ng ganito. Kasi nakapunta nga tayo, nasa tagiliran lang tayo, para tayong parisili na gustong pumasok sa pinto, nasa pintuan, pero ayaw pumasok sa loob. Yun ang sinabi ni Jesus, Matthew chapter 23. So nakita natin, resting in God's presence. How can a person truly rest in God's presence? Paano ba? Paano makatatagpo ng tunay na kapahingahan ang isang tao sa presensya ng Panginoon? So, meron ba kayong karanasan kung paano nyo nasusumpungan ang kapahingahan na ino-offer ng Panginoon sa iyo? Kaya nga, huwag kayong mabalisa dahil yung problema hindi nakakadagdag ng haba ng iyong buhay. Minsan pinapadali pa ang iyong buhay dahil sa kaiisip mo na heart attack ka sa galit. So praise God. In Genesis, i-wrap up ko, summary ko yan. Genesis chapter 2 verse 1 to 3, after God had made all things, rested on the seventh day. God blessed the seventh day and sanctified it because on it he rested from all his work which he had created. Nag-enjoy siya. Ang ganda ng ginawa ko. Kaya ngayon, nung nasundan nyo yung rested day, which is the Sabbath, ay nag-i-enjoy kayo to see the creation of God. Dapat. Buhay talaga ang Diyos. Ang gaganda ng binigay. Kahit hindi mo nakikita physically, but we observe physically through the life of Jesus Christ. Kung nasa mundo siya. Pero nung wala pa, hindi pa, dinideclare ang Panginoong Jesus dito sa lupa, nakita na pagtingin mo lang, it's enough to prove that there is God because of His creation. So yan ang makikita po natin. Ngayon, dito, therefore, on this day, God saw how good His works were. And this day is called holy. Blessed niya yun. Sinactified niya yung araw na yun. Because this is the rest day na kasalukuyan natin tinatawag na Sabbath day. So, in the time of Moses, in Exodus 17, chapter 17, pag binasa niyo yan dyan, lahat. The Lord was angry with the people because they were complaining. Kaya nagalit dahil patungkol sa tubig ito, pag binasa nyo, na wala nang uhaw na uhaw ang mga Israelita. Sinasabihan si Moses, bakit mo pa kasi kami dinala dito? Tapos dito, tubig man lang. Wala pang mineral water doon noong panahon na yun. Hindi mo man lang kami mabigyan. At dahil si Moses ay napakahalaga sa harapan ng Panginoon, na kahit na nung tinuligsa siya ni Aaron na kapatid niya at saka si Miriam, bumaba ang Diyos sa tent of meeting, pinalabas yung dalawa, pinagalitan. Di nyo ba rerespetuhin si Moses? Sa lahat ng propeta, kinakausap ko siya by revelation or dreams. But Moses, I spoke to him face to face. Kaya napakahalaga ng antas ni Moses sa harapan ng Diyos. Kaya pagdating dito ngayon sinabi ng Panginoon na, you will never enter into my rest. At si Moses nadamay doon. So, dahil sa, reklamo. So, kahit na nag-worship kayo, kung reklamador kayo, do you enter the rest of God? No. Wala ang kapayapaan na sinasabi dito, na pinangako ng Diyos. In Psalms 95, 7 to 11, God said in verse 11, so I declared an oath in my anger, they shall never
enter my rest. This refers to the promised land. So when Christ came, ito na. Kaya ako binigyan ito ng shifting eh. Pagdating ni Kristo, ang tinutukoy dito na rest is the resurrection na fulfill ang work niya dito sa lupa. The ministry of Jesus Christ. Pagkatapos doon, okay, my work is completed. Na-resurrect si Jesus Christ. It is finished. Di ba? At bakit may resurrection? Pag binasa nyo yung Matthew 28, verse 1 to 3. Tingnan nyo na lang yan. Kailan pumunta? Kasi namatay si Jesus Christ, napunta sa cross ng Kalbaryo, nilibing, pangatlong araw na buhay. Anong araw pumunta si Jesus Christ? After the Sabbath day. Di ba? Tingnan nyo, sa verse 1. Di ko na nilagay yan. Sabbath day na yon. So, ang Sabbath day is the first day of the week. Dati hindi pinapansin yung kaya, ano ang sunod sa Sabbath day? Sunday. Kaya ngayon, ano nang rest din natin? Sunday. At anong first fellowship niyan? Nasa verse 9. There was the first small service proving that He was resurrected from the dead. Nag-worship yung tatlo. Tatlo lang ang miyembro doon. Sino? Si Martha, Mary, at saka may isa doon. Siya. The first worship na nangyari. Proving that God is alive. So ngayon, sa atin ba? Nakita na-figure out ba natin kung paano pagpasok sa kaharian ng Diyos? So ngayon, ang rest mo is in Christ. Come to me, all you are weary and heavily laden, and I will give you rest. Ano yung rest na yan? Kapayapaan, kagalakan. Anong sabi ng Romans 14:17? The kingdom of God is not food or in drink. Hindi yung enjoyment na nasa, ano ba ito yung, eat on dukan. Masaya ako. But, sabi ni Jesus Christ, peace, righteousness, in the Spirit. Yun ang total rest. Tutuloy ko pa ba? Mukhang kompleto na yung message ko dun. Good rest. So, okay. Pasok tayo. How can a person truly rest in God's presence? First point is, a person can truly rest in God's presence through faith in Him. Narinig nyo kanina doon? Kahit hindi sila nakipag-join dahil at hindi sila naka-enter into the promise of God, the rest na tinatawag, ay ang sabi doon, because you are not doing it by faith. Wala kang pananampalataya. So how to enter? Through faith in Him. Ang isang tao ay tunay na makatagpo ng kapahingahan sa presensya ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya sa Kanya. Pag hindi ka nananampalataya, wala kang kapahingahan sa buhay mo. So, ayan. Therefore, we must fear if. Dapat matakot ka. Fear. Matakot. Dahil kailangan mo talaga makapasok sa kaharian ng Diyos. Parang born again ito. Without the Spirit of God, you will never enter the kingdom of God. So kailangan, may warning dito, matakot ka. Dahil kung hindi, anong gagawin mo? Paisi-isi ka lang. Wala kang takot. Ayaw mo talaga ng kapahingahan. Kaya laging magulo ang buhay mo. Okay? So di ko na babasahin lahat yan. Sabi sa verse 3, For we who have believed enter the rest, just as He said, as I swore in my anger, they certainly shall not enter my rest, although His works were finished from the foundation of the world. So sa verse 1, therefore we must fear. Nilagyan ko dyan, fear. We must fear. If, while a promise remains of entering His rest,
and any one of you may seem to have come short of it. So, anong kailangan dito? Be cautious. Ano ba ang cautious? Mag-ingat po tayo. Mag-ingat upang hindi mapalampas ang pangako ng Diyos. Kayo rin yun. Huwag mong hayaan lumagpas. At paulit-ulit na yan. Huwag kang mag-disobey or you will fail to enter His rest. Kung hindi mo susundin, ano yan, nasa gospel tayo, may in-example dyan. Dapat, kung ano ang tinuturo ng gospel, sundin mo. Kanina tayo, ang declaration is the presence of God, promises of God, pero walang gawa doon sa ating mga kanta. But sa Bible, kailangan mo, you have to work, respond what the scripture is saying. So anong kailangan? Be cautious to not miss God's promise. Mag-ingat upang hindi mapalampas ang pangako ng Diyos. Anong word yan? We must fear. Matakot ka. Sayang. Baka dumating ang biglaan, hindi ka makapasok. B. Anong kailangan? Faith. Faith activates God's promises, not just hearing. Pero, sabi na, sabi niya, hearing and hearing, faith cometh by hearing and hearing the Word of God. Ang pananampalataya mo naman, kapag walang action, is dead. So, anong kailangan? Hindi nga lang daw pakikinig, kundi pagsasakatuparan, pagsasagawa ng utos ng Panginoon sa iyo. So, without obedience to God, wala ka. Yari ka dyan. So, verse 2, for indeed, we have had good news preached to us. Ano itong good news? Ito na yung pinipreach natin ngayon. Yung gospel of Christ. So, just as they also did, ganun din. But, anong sabi ng but? Pero, the word they heard did not benefit them. Kaya dito na natin makikita. Marami kayo dyan na nakikinig, pero baka ang iba sa inyo hindi nag-benefit. Why? There is a problem. Sino may problema? Ang word ba? Ang nagsasalita? Ang may problema tayong tao na nakikinig. Pinakinggan mo ba? Sinakatuparan mo ba? There is power in the word. Romans 16. Power to To save. Salvation. The power is constructive power, not destructive power. Kasi ang destructive power, wawasakin yan. Imbis na to encourage, to discourage. At wag sana tayong magpagamit sa ganun. Because the gospel of Christ, ang objective niya is to have you rest na itong pangako ng Panginoon. Kaya anong kailangan? Sabi dito, the word they heard did not benefit them because they were not united. Hindi siya nakipagkaisa. Yung mga pananampalataya nung nakapasok, katulad din na Joshua, katulad ng mga disciples, hindi nila tinularan. Hindi natin tinularan. Sabi niya, bakit? They were not united with those who listened with faith. Why? Because the days obey. Hindi sila sumunod. Pero yung mga sumunod, nasumpungan nila ang kapahingahan, ang tunay na kapahingahan. Paano ngayon yan? Kung minsan marami tayong na-miss sa buhay natin na hindi natin naranasan ang tunay na kapahingahan, siguro ngayon na naunawaan natin ang salita ng Diyos, dapat wag na natin hayaang lumipas yan. Samantalahin natin ang panahon. Sa point C, belief, paniniwala ay mayroon kapayapaan. Ang pagdududa, sabi niya, ang paniwala ay nagbibigay ng kapahingahan. Ang pagdududa ang pumipigil dito. Di ba?
Belief grants rest. Doubt prevents it. So, nakikita natin, napipigilan tayo. Gusto ko na sana sumunod sa Panginoon. Kaya lang. Sila nga dyan eh. Kaya lang. Sila nga dyan eh. Kaya ngayon, yung tao na nakikita mo, nagrepent, ikaw hindi, yari ka. You will never experience the promise of Christ na tinatawag. So makita po natin, for we who have believed enter that rest. O, di ba? Sa verse 3, for we who have believed enter that rest, just as He has said, as I swore in my anger, sa galit naman ng Panginoon doon sa rebellious people during the time sa Old Testament, under Moses, ano sabi niya? They certainly shall not enter my rest. All those works were finished from the foundation of the world. So doon makikita mo, anong reason bakit hindi sila nakapasok sa kaharian ng Diyos? Dahil sa katigasan ng, so alam natin po yun. Wag na tayong matigas ang ulo, ha? Kasi kung lagi pa rin matigas ang ulo, hindi mo masusumpungan ang kapayapaan ng Diyos sa buhay mo. Hindi ka lalago, hindi ka makakasumpong ng tunay na kapahingahan. Lagi kang aburido. Lagi kang problemado. Hanggang sa ang labas dyan ay magulo. Ganun lang yun. Kaya anong sabi ng shortcut ng utos ng Panginoong Jesus? Command, come to me, all you are weary and burdened, and I will give you rest. Matthew 11:28. So gusto niyo magkaroon ng kapahingahan na totoo? Come to Jesus. Siya yung nagtapos nung after the ministry, after the declaration of the angels, na darating ang magbibigay ng kapayapaan sa lupa, kagalakan, si Emmanuel, which means God with us, according to Matthew 1:23. Pagdating sa Lucas, dineclare ng angel, sinabi sa mga pastol, at proven, sinaliksik ng pastol, totoo na pinanganak si Kristo, then lumaki si Kristo, nagministeryo dito sa lupa, ipinakilala ang kaharian ng Diyos, at ano nangyari? Hindi kinikilala ng mga tao ang kaharian ng Diyos. Ano pa ang mga tinatanong? Sa Luke chapter 17, by Kristo, sabi ng Pariseo, saan? Kailan darating ang kaharian ng Diyos? Sabi ni Jesus Christ, hindi ito makikita sa pamamagitan ng observation. Huwag kayong makinig doon sa sinasabi, doon, darating dyan, darating dito. Because the kingdom of God is within you. Ano ngayon yun? Kaharian ng Diyos ay nasa sayo yun. Ano yun? You have to rest in the kingdom of God na nasa sayo, kapahingahan. According to Jesus Christ, come to me. Come to me. Oh, di ba? So, huwag kayong maniwala dyan. Sabi ng ni Jesus Christ, hindi ako magbibigay ng sign maliban kay Jonah at kay Queen of the South. Sino yung Queen of the South? Queen Sheba. Saan ba sa Pilipinas ang Queen of the South? Cebu. Totoo yun. Tinanong ko yung mga taga Cebu dyan dati, nung inaaral ko yan. Sabi niya sa akin, yung lugar ng Cebu, yan sa isang lugar dyan, di ko sigurado ko nasan kasi di pa naman nakarating, tinatawag na Queen of the South. Kaya kung aaralin nyo pa, yung Cebu is Sheba. Kaya ayaw ko ng patuloy dahil baka magkatalo-talo na naman tayo dyan. So, punta na ako sa pangalawang point. A person can truly rest in God's presence
True obedience to Him. Pagsunod. Kanina, pananampalataya. Wala ka namang pagsunod. Makakapasok ka ba? Sa pangako na kapahingahan. Wala pa rin. Ang isang tao ay tunay na makakatagpo ng kapahingahan sa presensya ng Diyos. Hello. Yan. Sa pamamagitan ng pagsunod sa Kanya, verse 4 to 8, for He has said somewhere concerning seventh day, and God rested on the seventh day for all His works. Verse 5, and again in this passage, they certainly shall not enter my rest. Therefore, since it remains for some to enter, mayroon pa rin pag-asa. Kailangan talaga pumasok. Hindi ka pwedeng manatili dyan sa labas. You have to enter. Yan ang command. For some to enter it, and those who previously had good news preached to them, failed to enter because of, ito na, clarify na, because of disobedience. Parehas naman ang gospel. Parehas tayo nakikinig ng aral. Parehas tayo nagbabasa ng Bible. Parehas tayo every Sunday narito. But bakit? But why? Mayroong iba na hindi, sabi niya, ang spiritual level ay di magkapareho. Bakit ang iba nahuhuli? Hindi ko naman sinasabihan na wala ng kwentang ganun. May kwenta pa rin. Kaya lang, ang problema, hindi mo ina-apply yung natutunan at napakinggan mo. Sino magbe-benefit nito? Yung preacher ba ako? Ikaw din. Bakit? Anong benepisyo? To have that kapayapaan. Because that is the real peace, is the presence of God in your life. The kingdom of heaven is within you. Kung wala yung presence ng God na yan, magulo ang buhay mo. Praise God, doon sa may huling kanta, dalawa sa worship, nakapasok din naman. Kasi mayroon nun, naghuli-huli ka pa nga doon. Pero wag kang huli-huli, baka mahuli ka. Kasi mamaya, pahuli-huli ka, nahuli ka. Nahuli ka pala. O nahuli. So, sabi dito, He again sets a certain day. Verse 7. Ano yung certain day? Today. Saying, through David, after so long, a time just as has been said before, today, if you hear His voice, do not harden your hearts. Anong command dito? Ngayon, na narinig mo na ang salita ng Diyos, huwag ka nang matigas ang ulo. Puso dito ang sinabi, pero kasamang ulo doon. Kasi ang Pinoy daw, sa lahat na matigas ang ulo sa buong mundo, ang Pinoy ang nanalo dyan. Oo. Oo. Kasi tinatawag sa presentation, ang iba, sumulpot, mga puti, Australia, lahat. Ay ang contest kung sino matigas ang ulo. Sabi naman daw niya, dahil kalbo daw, matigas ang ulo, ginaganon yung pader, yung hollow blocks na babasag. Pero doon, sa senaryo na yon, pinagtatawag lahat, pumunta. Pero nung time na ng Pilipino, tinatawag, hindi talaga pumunta. Kaya sabi nung announcer, ang nanalo ay Pilipino. Dahil sobrang tigas ng ulo. Hindi talaga tumugon sa pagtawag sa kanya. Di ba? So dito, sabi mismo ng salita, ngayon na narinig mo na ang salita ng Diyos. Anong sabi ko kanina doon sa verse 3? Ade, teka, asan na yun? Sa verse 1, we must fear. Matakot ka. Bakit ka mo? Kailangan, sabi ng scripture, gawin mo yung pagpasok. Kasi hindi ka nakapasok eh. The Pharisees never enter into the kingdom of God. Pero kabisado nila ang law of Moses. Why?
Sino bang gate? Si Jesus. Paano ka makapunta sa, sa kaharian ng Diyos? Through Jesus. I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father. So, ang gateway mo, I am the gate. Sabi ni Jesus, bukod dyan. I am the bread of life. Satisfaction of your flesh. Kaya nga, pinipresent na ni Jesus Christ ang kaharian niya. Pwede ka, may pagkain dito, huwag ka mamroblema. I am the bread of life. Ano pa? I am the light. Huwag ka mamroblema dyan sa kuryente mo. Huwag ka mamroblema dyan. Kasi ako ang liwanag. Huwag ka mamroblema dyan. Sa iniisip mong madilim, liliwanagan ko dyan. Ano pa? I am the living water. Huwag kang maalala, hindi ka mauuhaw. Ano pa? Marami pa bang I am the great I am. Ginamit ng sa lumang tipan, hindi pa pinapakita ang New Testament kay Christ, pero coordination, kaya the triune God, makita mo, nag-work coordinated to each one. Ano pa? I am the provider. Huwag ka mag-alala. Bibigyan. So, that is the representation of the kingdom of God. Kaya pag wala ka doon, nauuhaw ka. Ano pa? Wala kang pagkain. May kagutuman ka. Lahat, maproblemang, magulo ang kaisipan mo. Ando doon na, titigas na ang puso mo, kaya ang result is disobedience. Reklamo. But, sabi niya, sa ngayon, narinig mo ang salita ng Diyos, tanggalin na natin yun. Come to God. Alam mo ang Diyos, doon sa point A ko, God rested after completing creation. Nagpahinga ang Diyos pagkatapos gawin ang lahat ng kanyang nilikha. Ikaw ba? Gusto mo ba laging magulo ang buhay mo? Ayaw mo pang magpahinga. Kaya, hindi tayo nakapagpahinga dahil wala tayong ginagawa sa pagsunod sa Panginoon. Katulad, di nyo ba napansin, nag-illustrate ang Panginoon dito, God is in Spirit at that time, in Genesis. Mapapansin nyo kung paano nagbigay halimbawa siya. Na kung susundan lang natin yan, na ginawa niya from the beginning of creation, Genesis 1. Sige lang siya ng sige. Walang ginawa nila lahat, ang creation hanggang dumating siya sa tao. Then after, concentrated siya sa pagsasagawa niya. Kung tayo po ay concentrated sa pagsunod natin sa Panginoon, huwag mo nang titingnan yung kahit sino dyan. Ang tingnan mo, ikaw ba malapit na makapasok sa kaharian ng Diyos? Kasi, kung tingin ka ng tingin, ano sabi? Ang lumilingon sa... Mayroon tayong verse yan, binanggit ko nung nakaraan yan, yung nag-aararo. Pag lingon ka ng lingon, hindi ka makakarating sa pinaroonan. Ang version naman ng dito sa Pilipino, ang hindi marunong lumingon sa pinanggalingan ay hindi, matigas ang liig. Sige. So verse 4. Sabi dito, God rested after completing His creation. Verse 4, for He has said somewhere concerning the seventh day, and God rested the seventh day from all His works. So, mabait ang Panginoon sa atin. Binibigyan tayo ng kapahingahan. Alalahanin mo ang creation niya. Alalahanin mo ang kabutihan niya. Pero sino ang ayaw? Hindi problema natin yun. Hindi problema ng Panginoon. Okay, sa letter B, God entered God's rest through faith and obedience. Some karamihan, enter God's rest through faith and obedience. Verse 5 and 6. Kung baga sa Tagalog, ang ilan ay nakapasok sa pahinga ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya at pagsunod. So, hindi nawawala ang pagsunod, pananampalataya. Pagsunod, action.
pananampalataya, ano yon? From God. So kung hindi mo i-combine yung dalawa, paano ka makarating doon sa presence ni God? Alam mo lahat yon, pero hindi ka naman nananalangin para bumaba ang presensya ng Diyos sa'yo. Useless then. So you have to obey. Okay. So sa 3, today is the opportunity to hear God's voice. Verse 7 and 8. Ano ang sabi diyan? Kung sa Tagalog, ngayon ang pagkakataon upang marinig ang boses ng Diyos. Verse 7. He again sets a certain day. Ano yun? Kailan? Today. Saying through David, after so long a time, just as has been said before, today, if you hear His voice, do not harden your hearts. So, wag nang patigasin ang ating mga puso. That is for your own benefit. Sa'yo rin yan eh. Ikaw din ang pakinabang. Ikaw din ang magkakaroon ng kapahingahan. Ikaw din ang magkakaroon ng kagalakan. Gusto mo ba na hindi ka makapagtulog dahil sa problema? O ano ang utos sa inyo? Mga narinig natin sa mga sabi-sabi, magbilang ka daw ng lumulundag na tupa. 1, 2, hanggang sa mamaya nakatulog ka. Pambihira. Pero naubos mo na, naka 1,000 ka ng tupa. Hindi ka pa rin inaantok. Pagtingin mo sa relo, umaga na. May kapahingahan ba doon? Panay ang habol mo sa katatakbo ng tupa. Yung pala, ang pinakasimple sa lahat, bago ka matulog, manalangin ka, humihilig ka, nananaginip ka, nasa presensya ka na ng Panginoon. Huwag naman yung presensya ay duro-diretso. Lord, gusto ko lang maranasan. Huwag naman yung duro-diretso. Permanent rest. Kasi ang labas mo yan, rest in peace. Rest. Dito lang tayo sa rest muna. Huwag na muna. May peace pa rin, pero not physical. Spiritual. Sabi dito, sa verse 8, for if Joshua had given them rest. Kaya, doon sabi ko kanina sa promised land, only Joshua and Caleb. Bakit tinawag na rest? They completed yung journey na ibinigay sa kanila ng Panginoon. Mayroon akong ibibigay sa iyo, ang lupang pangako. So, nakarating sila doon, kinonsider na resting place yun. Pero do you think, resting place ba yun? Di ba ang dami pa nilang kinalaban doon? Yan ay pinakita na illustration ng God. At tayo ngayon, asan ang resting period natin? We are in journey. Lumalakbay tayo. Kasi ang pangako, the promised land, sa atin ngayon is eternal life. Lumalakbay ka. Kaya kailangan mayroon kang assurance na enter into God's presence, andiyan lagi yan, pero the final entry is eternal life. Kaya pinakita ni Jesus Christ the resurrection, glorified body, that is the final rest. Kaya nga nagkaroon ng Sunday, hindi na Sabbath, which is the holy. Sunday na. Ano sabi ni 2:27 ba yun ni Mark? Ang Sabat ay ginawa para sa tao at hindi ang tao ginawa para sa Sabat. Kasi kino-question ni Pharisees ang mga disciples na gumagawa during the Sabbath. At anong kasunod na verse sa last? I am the Lord of the Sabbath. Si Jesus Christ ang Lord of the Sabbath. Pero bakit nag-fall tayo sa Sunday? Nung pumunta ang dalawang babae, sabi niya, early mo, di ko naman ano bang Matthew doon?
Matthew 28. Klaruhin nga natin to. Baka magkamali ako. Mahirap na. Mahirap na. Minsan ang isip natin ay kala natin tama. Mali pala. Matthew 28. Sundan niyo ako. May oras pa naman ata. 28 verse 1. After the Sabbath. Ang word yan. Verse 1. After the Sabbath at dawn on the first day of the week. So kinabukasan. So ano yun? Sabbath, kinabukasan is Sunday. Dati nung araw, wala pang nagdideklara sa Sunday na holiday. Ordinary day lang yan nung araw. Pero after dito, sinundan, naging mahalaga na. So, replacement of the Sabbath is the Sunday. Kasi, si Jesus Christ na yun nandiyan. At doon, sabi niya, the first day of the week, Mary Magdalene and the other Mary went to look at the tomb. There was a violent earthquake, for an angel of the Lord came down from heaven and, going to the tomb, rolled back the stone and sat on it. His appearance was like lightning, and his clothes were white as snow. So, nabuhay ang Panginoong Hesus. Sunday na. Kaya ngayon, ang Sabbath day natin is Sunday. May clarification ba? Tama naman, di ba? Kasi dati, sa Sabbath day is the seventh day. Kaso dito sa verse 1, after the Sabbath day, at dawn, the first day of the week, ang linggo kasi doon, yun ang unang araw. So, ngayon, nangyari, ang unang araw na is Monday. Okay, tapos, anong sa verse 9? Suddenly, Jesus met them, greetings. He said, they came to him, clasped his feet, and worshiped him. So, first service. Okay? May first service dito. Yung Sabbath, which is Sunday. So, ito na, makita natin. Today is the opportunity to hear God's voice. Yan ang opportunity sa atin. Sayang kung hindi natin napapakinggan ang salita ng Diyos. Ibabalik ko ito, sabi nga, lalo na sa mga nagdi-disciples, apply a little bit of your hermeneutics. I-backward mo sa chapter 3. Wala dyan ata. Buksan nyo na lang. Hebrews chapter 3, verse 5 to 11. Moses was faithful as a servant in all God's house. So, nandun niya. Kung basahin nyo pa ang verse 1, mas maganda. A bearing witness to what would be spoken by God in the future. Okay. Verse 6, but Christ is faithful as the Son over God's house. Kasi kinumpare dito si Moses at saka si Christ. Kaya kung titingnan nyo, aralin nyo, dinideclare dito the supremacy of Christ. Na makita mo talaga, Diyos siya at walang ibang dapat. Siya lang ang may authority, Acts 4:12, the name above all names. Sino ang pangalan na makapangyarihan? So, dito sa verses nito, sa chapter na ito, dinideklara ang supremacy ni Christ. Kinumpare sa pangangalaga o sa paglilid ni Moses. Ang sabi niya dito, but Christ is faithful as Son over God's house, and we are His house. Nakita niyo na? Kaya the kingdom of God is within you. Kaharian, nasa atin. The group of people called out from darkness and to marvelous light, that is ang presence ng Lord ay naroon. So nakuha niyo na, the kingdom of God ay naroon sa mga tao na sumusunod na sa salita ng Diyos. Huwag yung sumuway. For the kingdom of God is within you. Kaya pag nananalangin kayo, let your kingdom come. Ano yun?
Because that time, your presence, your heart is in God. His kingdom is within you. Kaya nararanasan mo ang presensya ng Diyos at nagkakaroon ka ng kapahingahan. Paano yung nananalangin ka? Our Father who art in heaven. Ano na kayang oras? May lakad pa ako. Do you think there is a kingdom within you? Diba? Mayroon bang kapahingahan doon? Mayroon ba? Hindi. Magulo pa rin ang isip mo, kapatid. Di ka pa rin nakakapasok sa kaharian ng Diyos. Pero lagi mo, let your kingdom come, your will be done. Naintindihan mo ba yun? Hindi ka pa rin nakapasok. Di ba? So, sabi sa verse 7, so as the Holy Spirit says, today, sa chapter 3 yan ha, if you hear His voice, inulit-ulit doon. Before pa ito ng aking passage, chapter 4 ako inatras ko lang. Today, if you hear His voice, do not harden your hearts as you did in the rebellion. Klarado na dito. Rebellion during the time of testing in the wilderness. Klaro na po yun. Kung kanina sinasabi ko na during the time of Moses. Kaya reviewin nyo ang chapter 3 at chapter 4. During the time of testing in the wilderness, verse 9, where your ancestors tested and tried me. Sinubok nila ang Panginoon. Kasi kino-question, bakit Moses, dinala mo kami dito sa wilderness? Ang sarap-sarap ng buhay namin doon sa Ehipto, kumpleto kami. Masarap ang lechon, masarap yung mahihilig sa lechon. Pag nagka-high blood, umiinom naman ako ng maintenance Di ba? So dito, nagre-reklamo kay Moses, yung reklamo nila, sinusubok nila ang Panginoon. Kaya sa oras na reklamo tayo ng reklamo, sa pagsunod sa Panginoon, ano yun? Sinusubok mo ang Diyos. Ngayon, tayo makakapag-ano yun. Kaya, we must fear, sabi ko sa verse 1. Sabi ng verse 1, matakot ka. Sabi dito, so as the Holy Spirit says, gumamit na siya, Holy Spirit na, new version. Nasa New Testament tayo. Verse 7 ng Hebrews, chapter 3. So as the Holy Spirit says, today if you hear His voice, do not harden your hearts as you did in the rebellion during the time of testing in the wilderness. Where, verse 9, your ancestor tested and tried me. Though for 40 years, they saw what I did. So 40 years sila doon. Pinakita na ng Diyos ang kapangyarihan niya. Pag mainit, pillar of cloud para liliman sila. Pagdating ng gabi, pillar of fire para may liwanag sila. Pagdating na may kauhawan ng tubig, kausapin ng bato, may tubig sana, hinampas ni Moses ngayon. Kasi pati siya hindi nakapasok sa pangako na to enter into His rest. Sa rest ng Panginoon. Ano pa? Kaya ang sabi dito, that's why, sabi sa verse 10, ulitin ko verse 9, where your ancestor tested and tried me, though for 40 years they saw what I did. Verse 10, that is why I was angry. Kaya, obserbahan natin, pag tayo ay namamaktol na sa harapan ng Diyos, galit na ang Diyos diyan. Nung reklamo ng reklamo, kaya ang tawag doon sa verse chapter 17 ng Exodus, ang tawag doon, the desert sin. Tinawag na kasalanan. Yung disyerto na yon. Why? Mareklamo ang mga tao. That is why I was angry with that generation. I said, their hearts are always going astray. So ang mareklamo, ang pasaway, ang puso niya ay walang patutunguhan. Nandudong ba tayo sa mga yon? Wala naman siguro. Isipin natin, hoy, ikaw,
Ando doon ka ba? Their hearts are always going astray, and they have not known my ways. So yun ang reason. Hindi mo talaga alam kung paano pumasok sa kaharian ng Diyos. Kailangan mo ng gabay. Kailangan mo may magagabay sa'yo para maintindihan mo ang gospel na sinasabi ng Panginoon. Kasi kung wala, pwede naman. Kahit doon lang ako sa bahay, manood ako ng TV. Asan ang guide mo? Kung yung nga nagbabasa na at nag-aaral, naliligaw pa. How much more yung ikaw lang talaga? At how much more kung wala ang kapangyarihan ng Espiritu sa buhay mo? Banat ka ng banat, wala ka pala sa presensya ng Diyos. Di ba? Their hearts are always going astray and they have not known my ways. Hindi talaga alam niya ang daan. I am the way, I am the truth, I am the life. Sa verse 11, so I declared on oath in my anger, they shall never enter my rest. Verse 11 ng chapter 3 ng Hebrew. So, hindi talaga makakapasok ang mga ganong klaseng tao. Ngayong question, minsan tayo, kaya pala hindi natin maranasan dahil tulad din tayo ng mga tao sa panahon ni Moses. So, number 3, point 3. A person can truly rest in God's presence through trust in Him. Ang isang tao ay tunay na makakatagpo ng kapahingahan sa presensya ng Diyos sa pamamagitan ng pagtitiwala sa Kanya. So ito na, kanina, pananampalataya, pagsunod, kailangan naman pagtitiwala. Kasi kung wala ka rin pagtitiwala, paano ka susunod? Paano ka mananampalataya? So, rambulin nyo yan. So, sa verse 9, consequently, there remains a Sabbath rest for the people of God. For the one who has entered his rest has himself also rested from his works, and God did from his. Nagawa ng Diyos to. Therefore, let's make every effort to enter that rest. Anong sabi? Let's make every effort. Lahat na yung gagawin, especially spiritual, kailangan lagi ka muna nagpapasako o nakapasok sa presensya ng Diyos. Kasi pag wala ang presensya ng Diyos sa buhay mo, sarili mo lang kakayanan, alam mo na, baka pag nagka-problema ka, iiyak-iyak ka. Therefore, let's make every effort to enter that rest so that no one will fall away by following the same example of disobedience. Saan? Sa Old Testament. Para hindi na maulit ang ganon na maraming hindi nakapunta sa kapahingahan. Gawin mo sa lahat na pagkakataon, maging maingat ka ng bawat galaw mo bilang Kristiyano. Hindi dapat kaaya-aya lahat sa Panginoon at hindi i-reject ng Panginoon yan. Make every effort. Gawin ang nararapat na lahat na gagawin mo ay katanggap-tanggap lagi sa Panginoon. Dahil kung hindi, you are disobeying God's word, parehas ka rin. No Old Testament time. Kaya hindi pinahintulutan ng Diyos na makarating doon sa lupang pangako na tinatagurian niya, enter into my rest. So, napakahalaga niyan. Sa point A, rest remains to those who faithfully enter. Ano yan? Mananatili ang pahinga
para sa mga tapat na pumasok. So kung tapat ka sa pagsunod sa kalooban ng Diyos lagi, hindi yung teka, papasok muna ako at mamaya lalabas na naman ako. Ngayon siguro kung i-exercise natin everyday, dapat gumagalaw ka, kumikilos ka, you are under God's covering. The rest. Kasi may kaguluhan man sa paligid, malinaw ang pag-iisip mo, makakadesisyon ka ng tama. Dahil kung hindi, magulo ang isip mo, you are not in the rest na pangako ng Panginoon. Magulo ka. Kaya kung saan-saan lang, direksyon na pupunta ang buhay mo. Rest remains for those who faithfully enter. Verse 9, mananatili ang pahinga para sa mga tapat na pumasok. Siyempre, nakapasok ka, may pahinga ka, alalahanin mo, sarap ng pinagpala ng Panginoon. Lahat na ginawa ko talagang tanggap sa harapan ng Diyos. Kaya may kapayapaan ako. Basta ako ay gumawa ng tama at totoo sa harapan ng Diyos, kahit naguluhin niyo ako, may kapayapaan ako. Kasi gumagawa ako ng tama eh. Kahit i-bash niyo pa ako, wala na ako. Mapayapa ako. Kayo ngayon na nang babash, kayo walang kapayapaan. You will never enter into the promise of God, which is into my rest, sabi ng Panginoon. Verse 9, consequently, there remains a Sabbath rest for the people of God. Kaya, naririto ka, the Sabbath na ngayon is Sunday. B, those who believe find true spiritual rest. So yung naniniwala, dito na tayo, nakasumpong ka na ng spiritual na kapahingahan. O, nakita nyo? Babalik na naman tayo kay Jesus Christ. Come to me and I will give you rest. It's spiritual. Ang mga naniniwala ay nakakahanap ng tunay na spiritual na pahinga. Verse 10, the one who has entered this rest has himself also rested from his works as God did from his. So kung talaga nakapasok ka sa kapahingahan na tinutukoy ng Panginoon, kahit may trabaho ka, may kapahingahan ka pa rin. Diba? Kaya sabihin mo, ay, ang gulo talaga. Hirap na talaga ako sa trabaho ko. Magpapahinga muna ako. Mag-apply ako ng bakasyon. Kasi kailangan ko ng pahinga. Nung nagbakasyon ka na, nakapagpahinga ka, mas lalong gumulo ang buhay mo. Kaya pagbalik mo sa trabaho, nagkabaon-baon ka pa sa utang doon, sa problema, kung ano-anong pinagagawa mo, wala ka namang kapahingahan. Kaguluhan pang ano. Pero kahit na ikaw ay laging busy sa trabaho, pero kung ang puso mo ay may kapahingahan, ang isip mo ay may kapahingahan, anong labas? Productive ka sa iyong trabaho. May bonus ka pa. May promotion ka pa. Ikumpara nyo yung dalawa. Bakasyon ka, nasabi mo rest. Isa naman, nagtatrabaho ka, na ang rest is mind and heart. Alin ba ang mas pakinabang doon? So kayo ngayon, ikumpara nyo sa sarili nyo. Those who believe find true spiritual rest. Ang mga naniniwala ay nakakahanap ng tunay na spiritual na pahinga. Verse 10, for the one who has entered his rest has himself also rested from his works as God did from his. So say, strive diligently to enter God's peaceful rest. Magsikap ng masigasig. So ano ngayon ang kailangan natin gawin? Magsikap at maging masigasig na makapasok sa mapayapang pahinga ng Diyos.
Yun ang dinideclare ng Panginoon sa ngayon. Kasi pag na-miss out natin yan, kawawa ang buhay Kristiyano natin. Therefore, sabi ng verse 11, let's make every effort to enter that rest, so that no one will fall by following the same example of what? Disobedience. Kung gagawin mo, alalahanin mo yung ginawa ng mga Israelita na walang ginawa kundi magreklamo kaya hindi nakapasok sa kapahingahan ng Diyos, mamimiss mo yung offer ng Panginoon na kapayapaan, kapahingahan. Dahil hindi mo ginawa. Hindi ka nagsikap. Hindi ka naging masigasig para hanapin yung entrada, ang makipot na daan patungo sa kaharian ng Diyos. At ang sabi ng Scripture, ilan lang ang makakasumpong nito. Kaya ano ngayon ang gagawin natin? Magsikap po tayo na makita natin ang makipot na daan na yan. Hindi yung madali lang hanapin. Hindi na ginagamitan ng Scripture yan. Ang ginagamitan ng Scripture, yung hindi mo makita na nais ng Diyos para sa atin na masumpungan. So, isasummary ko, resting in God's presence. Ang theme natin is how can a person truly rest in God's presence? Point 1, a person can truly rest in God's presence through faith in Him. Pangalawa, a person can truly rest in God's presence through trust in Him. Through obedience. Person can truly rest in God's presence through trust in Him. Ang pangalawa, through obedience to Him. Ang isa, through faith in Him. Nilagyan ko nga ng mga pula yan eh. Kasi yung mga nag-hermeneutics para kita nyo yung mga ano ba, tinatawag yung ano to, coherence or ano, para ngayon, pag rinambol mo yan, kasi nakaisip na naman ako ng ano eh, anong tamang word? Off. OFT, pero sa new language yan, often. Pag sa Tagalog, ano yun? Madalas. Laging nangyayari. So, anong gagawin natin? Dapat madalas nating alalahanin ang patungkol sa pagpasok sa kaharian ng Diyos at huwag nating kalilimutan dahil napakahalaga nito. Madalas mong alalahanin na kapag pala hindi ako sumusunod, ibig sabihin, hindi ako nakapasok sa presensya ng Diyos. Madalas mong alalahanin na kapag ikaw ay nagre-reklamo, hindi ka nakapasok sa kaharian ng Diyos. Tama ba yun? So, sabi ng mga Pinoy, gaano kadalas ang minsan? Huwag naman minsan lang yan. Dapat madalas mong alalahanin ang pangako ng Diyos sa iyo. Huwag lang yung pangako na for prosperity or for mag-enjoy ang flesh mo. The spiritual. Maganda yung mga pinagpapala tayo sa lahat ng bagay habang tayo nag-i-enjoy sa presensya ng Lord dito sa lupa. Pero how much more the spiritual rest na gusto ng Panginoon na lahat tayo ay makaranas. Katulad ng resurrection of Christ with glorified body. Na tayo hindi pa umaabot sa tinuturo na yan na sinasabi. Kasi nandito pa tayo in flesh. So dapat makamta natin yan. Yung final na rest natin is the eternal life. So sabi ng Psalms 11, yung word na rest dyan, 95 verse 11, it is a divine blessing. At yan ay peace and security. So may kasiguraduhan ka.
Pero yung, di ba, nagdeklara ang Diyos doon sa Old Testament, I declare my anger, this shall never enter my rest. So, wag na natin gayahin yun, yung ginawa ng mga tao sa Old Testament. Tayo po ay kailangan natin, sundin natin ang turo ni Kristo. Kaya, ang pinakamahalaga dyan is faith, obedience, yung sabi ko kanina, trust in God or in Him. Okay? So, experiencing God's peace and favor which can be forfeited through disobedience or unbelief. Kaya dapat, huwag tayong susuway o yung instead, you have to believe, huwag mong papasukin yung pagdududa, unbelief. Dahil yun ang hadlang ng pagpasok natin sa kaharian. So, salamat sa Panginoon. Pasalamat tayo na tunay ang Diyos. Pinaalalahanan tayo lagi at hindi niya tayo pinababayaan. Kaya tumayo po tayong lahat at tayo manalangin. Lord, napakaganda ng ginawa mo sa aming kalagitnaan. Salamat sa paalala mo sa amin at tulungan mo kami na huwag maging katulad ng mga tao nung panahon ng Israelites when Moses led them into promised land. Ang kailangan namin, Lord, ang iyong presensya. Sabi mo nga sa Matthew 11:28, kailangan namin lumapit sa iyo para makapasok kami sa tinatawag na kapahingahan. Lord, nakita mo ang puso, isip ng bawat isa. Tulungan mo kami manatili sa iyong presensya. Tulungan mo kami na maging masigasig at sikapin namin sa aming buhay na ang layunin namin ay ang lagi makapasok doon sa trono ng iyong biyaya to enter into His rest. Kaya, ang kahilingan ko, Panginoon, pour out your mighty power, your Holy Spirit, na mai-impart sa bawat isa, na kami mismo ay magsigasig, hanapin ang kalooban mo lagi sa aming buhay. Ang sabi mo nga, kung kami ay masunurin sa iyo, and all these things shall be added unto us. Kaya salamat sa umagang ito, ibinabalik namin ang katagumpayang kapurihan sa pangalan ng Panginoong Hesus. Ang dating magsabi ng Amen. Hallelujah!